Yes, good morning po sa ating lahat mga kabayan. Diyos ko, sino po ang nakapanood sa sitwasyon ni Ate Annalyn and Kuya Brian po mga kabayan, 'di ba? Nakakadurog ng puso't damdamin mga kabayan yung kanilang kalagayan, pero still nandoon yung kanilang kabutihan sa kapwa na talagang nananaig yung pagmamahal, no? Yung yan ang tinatawag na love and compassion po mga kabayan, na talagang nandoon yung pakikiramay sa mga taong tulad ni Makoy na nagpapanggap po ng pulubi. So, syempre po mga kabayan, deserve nila kung anumang mga biyaya na pwede nating ibigay sa kanilang mga kabayan. So, nakita nyo naman, sinuklian natin, no? Although hindi natin masuklian ng bongga yung kabutihan na pinakita nila, kahit papaano ay mapasaya din natin ang mag-asawa sa ginawa nila dito sa nagpapanggap na pulubi na si Makoy po mga kabayan. Kaya this time nakita natin yung tinutulugan nila, evacuate doon, evacuate dito, takbo doon, takbo dito, bit ang kanilang mga kagamitan mga kabayan para ilikas dahil tag-ulan na po mga kabayan. So, ayun, dati nakatira sa tulay hanggat nakakita ng isang bakanting lupa mga kabayan na nakikisquat at naglagay ng mga tagpi-tagping sako, plastic, at dumating nga yung tag-ulan mga kabayan na nakita ko naman din, no, yung sitwasyon ng kilang tagpi-tagping bahay kubo mga kabayan na talagang kawawa, mababasa talaga sila doon. Kaya nung pumunta ako doon mga kabayan, na nakilala ko na si Ate Annalyn, ay halos wala nang gamit na makikita doon. Dahil one time, nakasalubong po namin, dali-dali, may daladalang mga gamit, no, dahil paparating ang ulan mga kabayan. Yun pala, ang akala ko, magtitinda si ate, dahil merong gumagawa doon sa daan. Akala ko magtitinda siya ng kape doon, dahil may mga baso, ganyan, kutsara. Yun po pala ay naghahakot siya sa mga gamit niya. Nilikas niya doon sa ilalim ng tulay po mga kabayan. Na Diyos ko, alam naman natin kung anong sitwasyon sa ilalim ng tulay po mga kabayan. So ayun na nga, dahil marites tayo, so pinuntahan natin yung sitwasyon at nakita natin na, sabi ko, oh my God, lalo akong naawa sa sitwasyon na kahit ganun kahirap yung buhay, pero nandoon pa rin yung pagtulong at isubo na lang nila pero ipakain pa sa ibang tao. So alam mo yung ganun, no, yung nangibabaw yung yung kabutihan sa puso nila mga kabayan. At ganun yung sitwasyon mga kabayan, pero hindi pa rin nakakalimot sa mga taong nangailangan, sa mga taong nagugutom, sa mga taong nauuhaw, nandyan pa rin sila mga kabayan. Kaya ngayon ay sabi ko, balikan natin, dahil kawawa ang kanilang bahay kubo, bilhan natin ng trapal, no, dahil hindi natin mapapagawaan ng bahay mga kabayan kasi nakiki-squat lang sila dyan, diba? Dahil ang kwento nila ay ilalagyan daw yan ng, o tayuan daw yan ng mall. So sa ngayon, kaya pala pinatag yan kasi mall daw ang ilalagay dyan. Sa ngayon ay wala pa. So habang wala pang mga kabayan, nakiki-squat muna sila dyan para malapit sila sa junk shop na hindi sila buhat doon, buhat dito, dahil hindi naman din po nila kayang ilagay doon sa ilalim ng tulay dahil mahirap po, no, mahirap po yung pagbaba sa tulay mga kabayan, at hindi talaga pwede yung mga junk shop na mag-ipon sila, unlike doon sa may bahay kubo nila mga kabayan na kahit paano patag, malapit sa kalsada at malapit sa junk shop na mas mabilis po kay Kuya Brian, no. Ngayon mga kabayan, kasi talagang negative yung pagbigay ng kahit ayusin natin yan ng lagyan ng yero. Nako, baka mamaya kasi masilip at lalos lang palayasin, no. Kaya ngayon, para kahit papaano hindi sila mabasa at maka-stay pa rin sila doon sa bahay kubo ng mga kabayan, palitan na lang natin or bilhan na lang natin ng trapal na makapal
para anytime ay pwede nilang bitbitin yan kung saan. At yung palibot ay iluna na lang po natin mga kabayan, kasi meron naman sila doong parang papag na pwede silang or mahigaan po nila doon mga kabayan. So ngayon, nandito tayo sa market mga kabayan kasi bilhin po natin yung ibang kailangan na kahit papano para hindi sila mabasa. Okay, so meron na naman tayo ngayong nabigyan sa ating pamaskong handog. Kaya maraming salamat po sa ating mga mapagmahal and very generous sponsor po mga kabayan, na kahit paano ay nakakapag-abot tayo ng pagmamahal dito sa ating pamaskong handog po mga kabayan. At pag-isipan po natin kung ano pa ang pwede nating itulong para mapagaan ang pangangalakal at paghahanap buhay ni Kuya Brian. Napakasipag nila mga kabayan, nagtutulungan ang mag-asawa, no? Yung lalaki walang katigil, ulan init ay sumusuong para maghanap buhay. Si Ate Annalyn naman po mga kabayan ay walang katigil-tigil sa bahay, no? Talagang kumikilos, igib doon, naglalaba, naghahanda ng pagkain sa mister niya para pagdating kakain na lang. No, nakikita namin yung galaw ng mag-asawa na talaga nagtutulungan po sila mga kabayan. Mayroong mga pinagdadaanan pero hindi tumigil, no, namuhay ng patas, ng marangal para sa pagkain nila sa araw-araw mga kabayan. Kaya tara, punta tayo sa loob ng market. Tanong mo ni ate. So ayan po mga kabayan, ikotin ng ikot. Doon sa amin, meron kami binibilhan na meron? Ay, meron daw dito. So ayan po mga kabayan, buti na nakita ito ni Makoy. Nakapasok dito. So ito yon hinahanap namin para makapal, kasi yung tolda na or luna, yung parang sako na ganito ay madali to, no? So yung tolda na lang niya makapal, ito pwede itong pang gilid-gilid lang, pero ito ang kailangan ko. 12 by 15. Sobrang laki yan kuya. 9 by 9 12. by 12, yung 6 walang 6. Malit na yung 6. Pwede na yan. So ito para matibay-tibay. Parang iba yan. Kuya. Maliit nga. Malit to, 6 by 9. Maliit, di ba? Maliit. Maliit. Yung 9 talaga, 9 by 12. Sa itaas siguro yan, yung 8 by 9 siguro yan. Parehas lang yan sila kuya. Ito, try mo yan. 12 by 9 by 9 12. by 12. Yun. 800. Ito, sakto to. Ito, okay na to kuya. I-try natin, sige. 12 feet, isang euro. Isang yero. Pati yung lapad? Dapat niya 9 feet. 4 by 8 ang euro 4 by 8. Ang euro. Okay na to? Okay na yan. O sige, tapos yung kailangan din natin ng ganito. Ganyan. Dalawa, oo, sa gilid niya. Mababasa to, no? Sa gilid niya. Ito shade lang yan siya sa Ito na lang ang shade lang yan niya sa dalawa. Para paikot. Din doon sa hinuhugasan niya. So
So ayan po mga kababayan, tapos na po tayo namili dito sa kailangan sa bahay kubo ni Ate Annalyn and Kuya Brian. Sana andyan lang sila dahil alam naman natin na hindi mapalagay si Kuya Brian mga kabayan, na hindi mapakali, na walang kapaguran po sa paghanap buhay. Sana nandyan para tutulong sa atin na maglagay ng tulda. So bumili ako ng tulda mga kabayan, nasakto lang yung medium size at luna yung sako, di ba? Para sa gilid po mga kabayan, ang importante is hindi pasukin ng tubig, hindi tutulo yung tubig mga kabayan sa tulda, para kahit lumakas yung ulan mga kabayan na hindi sila lilikas o hindi mabasa, no? Kawawa naman, takbo doon takbo dito. Kaya tulda po ang ang binili. Then yung gilid, lagyan natin ng luna mga kabayan para pag humangin. Syempre alam naman natin na kapag umuulan ay minsan ay sabayan ng malakas na hangin. So lagyan din natin yung gilid, parang dingding na nila, para hindi sila maanggihan at hindi mapasok ng tubig ulan mga kabayan. So yun lang talaga ang natin, ang mailagay sa ngayon mga kabayan. Kasi alam niyo po, galing sila ng Zambales, di ba? Then naggaling pa ng Abra, punta doon, ikot dito, ikot doon, hanggat dumating yung time na parang napagod sa kaiikot, sa kalalakad. Kasi nga, no permanent address sila mga kabayan. No permanent address. Bahala na, habang naglalakad, nasubukan nilang humingi-hingi dyan, no? At narealize na mga kabayan na nakakapagod yung ginawa natin, no? Yung ginagawa natin, nakakapagod. Sabi ni Ate Annalyn, lakay, maghanap tayo ng maano natin, matirahan natin. Kaya tulay ang kanilang tinirahan para hindi na sila yung ikot ng ikot at lakad ng lakad, kasi napapagod na daw si Ate Annalyn mga kabayan. Kaya pala ang liliksi nilang maglakad. Kaya pala sanay na sanay sila sa init at sa yung bang feeling mo na hindi napapagod kasi nasanay sila no, nasanay sila sa kalalakad mga kabayan. Biro mo, Abra, tapos Zambales, tapos saan pa ba yun? Sige lang lakad, hindi alam kung saan sila pupunta. Bahala na kung saan sila maabutan ng gabi, ay kung saan sila pwedeng matulog ay doon na lang. Parang ganun po mga kabayan. Habang naglalakad ay namumulot ng kalakal para kahit paano meron silang pambili at makasurvive po sila sa kain ng mga kabayan, na minsan daw binibigyan sila, minsan naman daw hindi. So ngayon na-realize na ng mga kabayan. Sabi ko, tama, na-realize na niya na ang hirap yung no permanent address mga kabayan, no, walang destinasyon kung saan lang pupunta. Kumbaga sumasabay sa hangin, kako, ay tama lang yun, sige. Kaya na nila, na isip nila na dyan na lang sila sa tulay mga kabayan. Naranasan na rin po nila na sa tulay na naabutan ng malakas na ulan, bumagyo. So okay naman po, hindi naman daw sila totaling basang-basa, at safe pa nga po sila doon sa ilalim ng tulay mga kabayan. Sabi ko, hindi ba ito naapawan ng tubig o inaabot ng tubig yung hinihigaan nyo? Hindi po, hanggang dyan lang, no? Kaya panatag sila sa ilalim ng tulay mga kabayan. Kaya strangers sila dito sa lugar, no? Galing na Zambales, na demolish din sila doon mga kabayan, napaalis din sila doon sa tinitirahan nila dahil dating may amo sila mga kabayan. At syempre hindi pa natin alam yung buong kwento sa buhay ni Ate Annalyn and Kuya Brian mga kabayan. Kaya hindi tayo talaga makapagbigay ng anumang o isipin natin na pabahayan, palagyan ng bahay kubo. Kasi po, unang-una, strangers sila dito. Ayaw na nilang bumalik dun sa Zambales kasi
wala na rin silang trabaho. Napamahal na sila dito sa lugar. Ang problema mga kabayan ay manatili talaga sila sa ilalim ng ng tulay. Saan sila pwede nating pabahayan, 'di ba? 'Yun ang problem. Kaya wag mo na nating isipin 'yon. No, sa ngayon yung mga initial needs nila mga kabayan, doon 'yun muna ang ibibigay natin. No, 'yun muna ang ibibigay natin. At we will see kung ano pa ang kaya nating ibigay, no? At kaya nating gawin para sa kanila. Malay natin mga kabayan kung merong mag-donate ng lupa sa kanila or magpahiram, 'di ba? So, titingnan natin, ipag-pray natin mga kabayan. Pero sa ngayon, yun nga, sabi ko, kung ano lang yung kailangan muna nila ngayon, ay yun muna. No, yun muna. Then titingnan natin kung ano pa yung ibang pwedeng maibigay natin na mabigyan natin sila ba ng simpleng yung bang simpleng bahay kubo, ganon. Wala naman na silang anak. Yung mga anak ni ate may mga kanya-kanyang pamilya na. So, dalawa na lang ang problemahin, no? Yung mag-asawa na lang talaga ang problemahin mga kabayan. Dahil si kuya wala namang anak, si ate may anak, pero may mga kanya-kanyang pamilya na. So ngayon nandito na tayo sa kung saan nakatira si ate Annalyn and kuya Brian po mga kabayan. O ayan yung nila. Kuya! Ay, wala nga po mga kabayan. Wala, kitang-kita ko dito pa lang sa labas. So puntahan natin kasi dito nakita ko si kuya. No, dito siya nag-shortcut, pero nung doon kami dumaan talaga sa likod, ay doon sa may sa may semento. So dito dumaan si kuya nung tinawag niya si misis niya na pumunta kami bago kami pumunta sa grocery. Dito siya dumaan pwede naman dito, kailang yun nga masukal. Dito siya, ay kabay kang kampat pa yan. Kamuti ka tayo mahulog sa dito dito dumaan si kuya ha. Maganda pala dito So itong yung lupa mga kabayan, kaya nakita nyo pinantay dahil ito ay pagtatayuan daw ng mall. Kaya sabi nila ay pagdating daw ng panahon, lagyan ng mall, makikiusap daw sila na magtayo sila ng ng kapiraso. Saan kayong daan dito, no? Baka dito tinawag. Saan naman si kuya? Ang lawak pala dito sa likuran mga kabayan. Ayan ang lawak-lawak ito siguro ayan. Baka may ahas dito. Ay, dito pala ang daan. Ay, ito nga, may daanan nga dito mga kabayan. Ayan ayun. 'Di ba? Kailang may siya mga kabayan. Meron nga ditong shortcutan. Ay!
Hinanap kita, kuya. Nandyan ka lang pala. Ay, Diyos ko, nandito ako sa bunganga ng mga kabay. Daanan ng tubig. Hi, te! Ay, hinahanap namin kayo. Pumunta kayo ng bayan. Bakit po? Ha? Tinanghali kami kasi may pinuntahan pa. Pwede bang punta muna tayo doon? Te! Halika muna, te! Dito na lang tayo, madam, sa taas sa daan. Hindi ka pwedeng makadaan dyan. Diyan po kami dumaan. Ay, dyan? Opo! Ay, alam mo yan, Ay, madam. sinundan ko yung bakas ni Kuya kahapon kasi nung tinawag Nakita kayo ko. kahapon, Oo. dito siya dumaan. Dumaan. Hinanap namin ngayon dan. Alam mo na may pagkaaso ako. Ay, oo. Oo, kaya... Kaya sinasundan mo na siya. Opo, inamoy ko lang. Ginanyan ko lang, oh. Inamoy-amoy ko lang yung Naku, daanan. nagbibiro ka na naman, madam. Okay lang po. Pag nalinisan kasi yan, maganda yung daanan dyan. Mas madali pa. Opo, at saka maganda ang dito. Oo. Presko daanan. Pag nalinisan na kaya si madam, may hagda-hagdanan yan eh. Opo. Hagdanan dyan. Dito na may bakal. Oo, nalinisan na dito. Pwede ng daanan. Yan po mga kabayan, sa wakas nasundo din po namin. Doon na lang kayo daan. Oh. Mas maano pa dito, madam. Oh. Okay lang po, dito na. Maano kasi dyan. Dito na lang. Kalsada na to, dediretso na doon sa inyo. Ha? Ito po. Oh. Diretso tayo sa bahay mo. Okay Sige. lang, huwag ka mag-alala sa akin. Sanay po ako sa kabundukan. Bukid kasi dito. Di na Okay da- lang po, huwag po kayo mag-alala sa Yun ang akin. dinanan ni Brian, no? Sisiw lang po ito sa akin. Talagang di nakatulog si Brian. Nag-iisip kagawi. Hindi nakatulog? Di madam. Bakit po? Anong iniisip ni Kuya Brian? Nalala tuloy nagulat na nga to dahil sa kagabi. Sa mga nangyayari Sa kagabi? nangyayari. Sabi ko na nga ba na Ay, gustong Hindi bumalik makakatulog. dito, matulog, di makatulog. Pupunta sana matulog dito eh. Sobrang init kasi. Pero man dito ko diyan. Udot. okay lang po. Thank you for watching. Don't forget to like, share, and subscribe.